makap- makapture natin. So, another blessed po. So, last week po, kung natatandaan nyo, pinag-aralan natin ang Holy Spirit ay ibinigay sa atin upang garantiya, deposito sa ating pong tatanggapin. So, tutuloy po natin yan, ang, ang mensahe, talagang challenging messages from the book of Ephesians. And let's get our hearts ready as Pastor Alvin leads us again. Ready na, Yeah. Pastor Alvin? Magandang hapon po, magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Salamat po sa Lord at ako po ay binigyan po ulit pagkakataon makapag-share po sa inyo. Okay, ito po ang ating pag-aaralan in the book of, nasa part 6 na po tayo ng ating pag-aaral. Yes. So bago po ang lahat, meron muna akong icebreaker. Yan, gusto ko po mag-participate dyan lahat. Icebreaker. Ngayon, kung ikaw ay Bible character ngayong gabi po na ito, sinong Bible character ka at bakit? Bible character. Any Bible character. Sino ka at bakit? Mhm. Mm. Tudududun. Sinong Bible character ka ngayong gabi? At bakit po siya? Oh, gusto ko si David. David ako. Bakit po sa... Gusto ko na anumang higanting dumating sa buhay ko ay kaya kong ah, makipagtunggali sa pamagitan ng lakas na binibigay niya sa akin. Gaya ng ginawa niyang kalakasan, katapangan, abilidad na binigay niya kay David. Ah, Ganun din ang gusto ko maramdaman sa mga higanting problemang dumarating, mga higanting pagsubok, mga Yes. higanting mga kahirapan. Yon. Yun ang natutunan ko sa buhay ni David. Okay. Sino ba po? O, sino naman? Natutulog na yata yung iba? Ako po, Pastor. Ay, po ba? Sige po, si Ate Mayang. Joke lang po Sino to, pong... pero ako po yung asawa ni Lot. Pasaway po eh. Naging asin. Aha. Mm. Nagiging pasaway minsan. Opo, kaya po naging asin. Ah, Okay. Oh, ayan. Okay. Sino pa po? Ako, Pastor. Si Kuya John, Tinanong, sino po? tinanong mo kasi bigla ako naisip si Zacchaeus. Okay. Bukod sa maliit. Pero kasi nag-effort siya para makita si Lord eh. And then handa siyang itama yung mga mali niyang nagawa at pagbayaran yung mga bagay na dapat niyang pagbayaran. Hindi lamang katumbas nung dapat niyang bayaran pero dinoble niya pa. So may effort. Sige pa. Yeah. Salamat po. Sino pa? Sino pa? At least 3 pa. Ako po siguro si Jonah. Si Jonah. Okay po ba si Jonah? Matutulog po ba ngayon? Joke Parang lang. nagtatago pero po you Tago. cannot you cannot pag tinawag ka ng Panginoon. Yung cannot run away. Yeah. Tama po, yes tama. po. Yeah. Sino pa po? Last 2. Bible character. Ako po. Si Sige po. Cyrus. Si Cyrus. Gusto ko po si Joseph the Dreamer. Maganda yan. Kasi kahit anong ginawa sa kanya ng mga kapatid niya, pinatawad niya pa rin. Saka tinulungan niya. Ganda po na. Beautiful. Thank you po. Salamat. Sino pa po? Last. Ikaw, Mami. Robas! Ako. Ako, Bas. Sige, Si Matt. Brother Matt. Sino ka? Nagbe-break. Nagka-ano? Nawawala Sino, ng Brother internet. Matt? Medyo Si choppy. Propeta Elias. Propeta. Prophet Nathan. Propeta Elias. Elias. Oh, Elias. Sige, bakit Brother Matt? Gusto mo bang kunin ni Lord? Ay,
Wala kang ano. Wala Nagaano kang ano. yung signal siguro. Hello, isa pa, Brother Matt. Nawala. Oo, nawawala siya. Nag-mute mo. Sira yung signal mo. Oo. Sige, Sayang. Brother Matt. Next time na lang. Isa na lang. Ako Sino po, pa? Pastor. Yan, Brother Si Gino. 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 Yan po, Peter po. Pedro. Mantatapyas ka ba ng tenga? Hindi po. Bakit po? Gusto ko pong maranasan yung lumakad sa tubig. Oo. Ang ganda na. Gusto ko pong Punta ka dito sa maranasan. bahay, may baha. Gusto ko pong maranasan yung yung parang maging focus lang po kay Lord at hindi Yeah. tingnan yung Ayun. mga problema po. Flood Thank control. you, Brother Gino. Ganda. Alright. Okay po, marami pong salamat sa participation po ng bawat isa. Ay, kala ko lalakad si Brother Gino dito sa baha. May baha dito sa atin. Okay. So, tayo po ay dito tayo sa Efeso, Book of Ephesians, at ang ating pong pag-aaralan ay kailangan ipanalangin natin ang bawat isa. Ito po yung aking inihanda. Kailangan ipanalangin natin ang bawat isa. Let us read sa Efeso po, verses 15 to 17. Samahan niyo po akong magbasa, Efeso 1:15-17. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Kristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan. Sa English po kasi espiritu malaki po, dito maliit. So, ito'y tumutukoy pa rin po sa Diyos. Espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos niyo siyang makilala. Saglit lang po ako manalangin para po sa pag-aaral. Panginoon, salamat po minsan pa sa gabi nito. Humingi po kami ng kaliwanagan, kaalaman, upang ang mga salita po ninyo ay lubos po naming maintindihan at may pamuhay. Tulungan niyo po kami, Banal na Espiritu, upang makita namin ang katotohanan tungkol sa mga pagkupalang tinanggap na po namin na nagmumula po sa inyo. At si biyaya, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu ay patuloy po naming ma-enjoy, Panginoon, ang mga biyaya po nito, maranasan ang mga katotohanan nito at maparangalan ka sa buhay po namin. Maraming pong salamat, pinagpala mo kami sa gabi nito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan, kailangang ipanalangin po natin ang bawat isa. Alam po natin ang prayer, ang gawaing Kristiyano, na isa po sa pinakamadaling gawin at pinakamahirap na gawin. Okay, at bakit pinakamadali? Kahit bagong Kristiyano ka, kahit bata ka pa, kahit wala kang malalim na training sa theology o kaya sa ministry, kaya mong mag-pray. Tama po, si sabi po namin 4 years old. Marunong siya mag-pray. Siguro yung mga apo, anak nyo, marunong na din mag-pray. Kahit thank you yan, kahit ilang sentences lang yan, marunong sila mag-pray. Ngayon, bakit naman pinakamahirap? Dahil ito yung isang gawain na madali nating maisantabi na para bang optional at hindi ganun kahalaga. Lalo na kapag ang dami po nating pinagkakaabalahan, nag-aaral ka, maraming assignment sa school, maraming pinapagawa sa trabaho, maraming kailangang asikasuhin sa ministry, maraming problema sa pamilya. Kapag naisasantabi natin yan, nakikita kung ano talaga yung prioridad natin. Kung ano talaga ang mahalaga sa atin. So, parang enough with our excuses for not praying dahil sa mga ganong mga nararanasan natin. Hindi ba sa mga panahong sinasabi natin na parang ayoko na, hindi ko na kaya, hindi ko na alam ang gagawin ko. Yun nga po yung panahon na mas kailangan pa nating mag-pray. Yan.
So, kaya alam nating lahat na napakahalaga po ng pagsamba at panalangin sa buhay Kristiyano. Kaya nga mahalaga na ito po yung focus din ng pagtitipon ng church natin every Lord's Day, na binibigyan po natin ng halaga yung panalangin talaga. Kaya nga, as much as possible talaga na hindi ka nalilate sa church kasi nga mahalaga yung simula hanggang katapusan ng pagsamba. Hindi lang tayo pumupunta kapag preaching time na, o kaya naman iba maabutan giving time na, kundi mula opening prayer hanggang sa benediction, nandun tayo kasi ang focus ng programa ay talagang panalangin. Kaya nga yung buhay Kristiyano, it's all about God. Hindi po ito tungkol sa atin. Kaya nga yung bungad po ng sulat ni Pablo mula sa Efeso, ano po yun doxology at prayer. Doxology, parang may kililang to, maigling salita, pero puro pagsamba, puro papuri sa Diyos, puro pasasalamat sa Panginoon. Kaya ah, doxology, kasi mahabang pagpapahayag, hindi po ito mahabang pagpapahayag o papupuri sa Diyos. Kaya nga makikita po natin sa bungad po niya mula sa verse 3, next slide po tayo, sabi rito. Ayan, sabi po ng verse 3, balikan lang natin ang konti. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Talagang puro papuri po siya. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Ayan, tinalakay po natin nung nakaraan kung ano yung mga pagpapalang yon na nagmula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ayan, papuri dahil sa mga pagpapalang espiritual na tinanggap natin mula sa Panginoon Kristo, yung blessings of election, pinili niya tayo, kinupkop niya tayo, adoption, redemption, tinubos tayo ng Panginoon, yung kanyang dugo, forgiveness, tinalakay po natin, pinatawad tayo ng Panginoon, yung revelation, yung kaalaman nagmumula sa Panginoon, inheritance, mga mamanahin po natin, and sealing of the Spirit. Yung last week lang na ang isang Kristiyano ay meron siyang tatak ng espiritu na katunayan, o ito yung isang paraan, tawag ito, o palatandaan na tayo tutubusin pagdating ng panahon. So, papuri dahil ang kaluwalhatian ng Diyos ang pinakalayunin po ng kanyang pagliligtas sa atin. Sabi nga po sa verse 6, binabanggit niya rin. To next slide po, sabi sa verse 6, ayan, sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang binibigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tapos sa verse 12, ganun pa rin. Sabi po sa verse 12, kaming mga unang umasa sa kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. And up to 14, sabi po rito ni Paul, ang espiritu ng ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin, at sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. So, makita po natin, hindi lang papuri, meron din prayer pagkatapos nito. Ito naman po yung kasunod from verses 15 hanggang actually hanggang 23, pero hanggang 17 lang po tayo ngayon. Puro ano po yan, puro panalangin naman ang simula nito. Kaya nga sabi po rito ni Paul, ang simula niya sa verse 15, kaya nga, yan, kaya nga, for this reason. Ibig sabihin, nakakonekta ito sa papuri ni Paul from verses 3 hanggang 14. Kaya nga, yung prayer ay in connection doon sa papuri o pagbibigay luwalhati sa Panginoon. Ang papuri ni Pablo po sa Diyos ay sinundan naman niya ng kanyang panalangin sa mga taga-Epeso. Knowing na pagkatapos po ng verse 3 to 14, kung saan nakita natin na kung tayo ay na kay Kristo, we have everything. Yan. Tama po ba? Kapag tayo ay na kay Kristo, we have everything. Pwede ko ba makita yung heart react?
Kung talagang na kay Kristo tayo, nasa atin ang lahat ng bagay. Amen. Yan, praise God. Tama naman. Pero hindi nangangahulugan, hindi nangangahulugan yun na wala na tayong dapat hilingin sa Diyos. Sa panalangin at puro thanksgiving na lang ba ang gagawin natin? Or praises na lang ba ang sasabihin natin? Tulad minsan tatanungin tayo kung meron ba tayong prayer request. Bawa, minsan tinanong po akong ganyan. May mga prayer request ba tayo? Maaring tinanong na kayo ni Pastor Noel. Ano ba ang mga prayer request ninyo? Minsan akala po natin sign of spiritual maturity kapag ang sagot natin ay, "Naku, Pastor, sa totoo lang, wala na akong mahihiling pa. Ibinigay na ni Lord ang lahat ng kailangan ko." Para bang, wow, di ba? Parang ang sarap pakinggan. Pero hindi ito consistent sa realidad ng buhay po natin araw-araw. Kasi talagang, meron talaga tayong kailangan. Dito po, nare-recognize ni Pablo yung realidad na bagamat nasa atin na ang lahat dahil kay Kristo at si Kristo ay nasa atin, hindi pa rin natin fully nare-realize na yan ay totoo. Kasi nga, araw-araw, bawat isa po sa atin, without exception, ay nakikipaglaban pa rin sa kakulangan ng tiwala sa Diyos. Minsan nagda-doubt pa rin tayo. Nagdududa pa rin tayo sa mga pangako niya. Sumusuway pa rin tayo sa mga utos niya. Sabi nga ni Ate Mayang, parang tingin sa sarili niya yung asawa ni Lot kasi pasaway. Di ba? Minsan nagiging pasaway pa rin tayo. Hindi lang kasalanan sa puso natin yung kalaban natin. Meron pang binabangkit po si Paul na mga spiritual forces around us. Makikita po natin sa sa Ephesians 6. Hindi lang mga kasalanan sa puso natin yung kalaban natin, meron pang mga spiritual forces around us. Yung pakikipagdigma para sa pabagsakin tayo sa pananampalataya. Ito po yung tinatawag ni Paul na the schemes of devil. Kita po natin sa Ephesians 6. Jump lang po tayo sa 6 to 11. Kaya po ba dyan? Ephesians chapter 6 verse 11. 6. Yan. Sa verse 11 po. Ano ba verse 11? Ang sabi po rito, Hindi ko makita. hindi ko ba nailagay? Hindi ko yata nailagay, no? Wala yata. Okay. Ang sabi po rito sa Ephesians 6:11 ay yan, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Ayun, sabi niya sa verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno. Ayan, tama. Kundi sa mga pinuno, sa mga mga kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So, nakikipaglaban tayo against spiritual forces, sabi dito, in the heavenly places. Kaya nga mahalaga na yung prayer po natin ay nakakarating sa tono ng Diyos sa kalangitan. Mula simula hanggang dulo ng sulat po ni Paul, kinikilala niya yung kahalagahan ng panalangin. Amen po ba? Ganun kahalaga yung prayer. Kaya we have to make sure na every time na nagtitipon, talagang nandun ang panalangin. Kaya nga, tuwing kakain tayo, nananalangin tayo. Tuwing aalis tayo, nananalangin tayo. Tuwing may pagtitipon, nandun ang panalanginan. Kasi doon natin nakikita yung kahalagahan ng panalangin. At ito rin naman talaga yung tinuturo po sa atin. Kaya nga sabi ng verse 18, next slide po, ang sabi ng verse 18, dapat daw tayong, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ito naman ang magandang halimbawa na makikita po natin kay Paul. Kasi mula ng sulat niya sa chapter 1 ay to motivate us to grow sa prayer life, sasagutin po natin yung ilang tanong. Next slide po. Sa passage po na to. Yung una ay meron pong kinalaman sa
verse 15 to 16. Ito ang sasagutin po natin. Sino ang kailangan natin ipag-pray? Dito po sa sinasabi ni Paul, sino ang mga kailangan nating ipag-pray? Next slide po. Sabi po dito sa verse 15, kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Sabi niya, walang tigil ang pasasalamat ko para sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Yan. So, sino ang kailangan po nating ipag-pray? Yan. Siyempre, kailangan nating ipag-pray yung pamilya natin. Lagi niyo pong pinagpiprayan. Lalo na siguro kayo po mga nandyan po sa Australia, may mga time na nami-miss ninyo yung kamag-anak nyo o mahal nyo sa buhay na nasa Pilipinas, pinagpipray nyo po sila. Ano pa mga pinagpipray natin? Mga kaibigan, kamag-anak o mga kamag-anak nating unbelievers. Siyempre, hindi naman natin nakakalimutang ipag-pray yung sarili natin. Pero po dito sa verses 15 to 16, makikita natin kung sino yung focus ng prayer po ni Pablo na mahalagang matutunan din ng nating regular na isama sa prayers natin. Sino ang mga kapatid nating tumanggap din ng biyaya ng Diyos tulad natin. Kaya sabi po ni Paul, kaya nga, yan, mula nang mabalitaan kong tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Sino po yung palaging inaalala ni Paul sa mga prayers niya? Yung sinulatan po niya, tama po ba? Yung mga Ephesians believers, kung babalikan po natin sa sa 1:1, hindi ko na po naisulat yan, tingnan nyo na lang sa Bible nyo. Binanggit niya po yan sa Ephesians 1:1. Sabi niya, para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso. Yun po yung palaging inaalala ni Paul dito po sa verse 15 to 16. So, hindi lang tayo sumasamba sa Diyos tuwing nagtitipon tayo every Sunday. Hindi lang tayo nagpapasalamat sa mga blessings na bigay niya. We also pray for one another. At gusto po naming mga tagapagturo, gusto ni Pastor Noel, ako gusto ko rin, ng even mga elders po natin, mga leaders natin, na ito po yung i-model sa mga kapatid po natin, bilang during pastoral prayers, kundi sa lahat ng panahon. Pansinin po ninyo, nung kayo ay hindi pa marunong, o nung hindi pa tayo marunong manalangin, kapag may nananalangin sa harapan, kalaunan, parang nagagaya natin yung style of prayer nila. Pag gano'n na din tayo manalangin, nakukuha natin yung kung paano sila manalangin. Kasi nga, nagiging modelo yung bawat tagapagturo kung paano manalangin. Kaya dito sa verse 15, malinaw po na gustong ipakita ni Pablo yung pananampalataya at pag-ibig. Kung sa verse 1, dinedescribe po ni Pablo yung mga sinulatan niya bilang mga hinirang, mga saints. Ang talagang saints, yung mga believer, no? Talaga tayo ito. Faithful. Dito naman po, binabanggit niya yung kanilang pananampalataya. Yan. Kaya sabi dito, nang mabalitaan ko tungkol sa inyong pananalig. Yan. So, ang gustong bigyan din dito ni Paul sa mga taga-Ephesians, yung kanilang faith, pananalig po nila at yung pag-ibig nila. At pagmamahal sa mga pinili. Yung unang binanggit niya tungkol sa kanila ay yung kanilang pananampalataya. Sabi po niya, ulitin ko, kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus. Parang meron siguro sa church nila na bumisita kay Paul at nagbalita kung paano sila nag-respond sa gospel. Marami namang kilala si Paul sa kanila kasi po siya kung titingnan natin yung background, 3 years din po siya sa Ephesians. Ganun siya katagal. Pero dahil mahigit 5 taon na siya nung huli siyang mapunta roon, isinulat niya po ito habang nasa kulungan siya. Kasi take note, itong Ephesians, sinulat niya habang nakakulong siya.
Hindi po ba magandang marinig yung balita na merong mga bagong believers na dinaragdagan Diyos sa church? Sino po sa inyo natutuwa kapag may mga bagong kaluluwa o mga bagong mukha po tayo nakikita sa church? Patingnan nga po ulit ng heart react. Sino ba yung natutuwa? Di ba nakakatawa kapag may mga bago kang nakikita na mukha sa simbahan? Nakaka-encourage po yun. Tama po ba? Na kapag meron tayong bagong ibabaptize, may mga bagong magpapamember sa church natin, ay nakaka-bless naman talaga. Kaya nakafocus po ang prayer dito ni Paul sa mga believers, hindi po sa mga unbelievers, sa mga recipients ng letter ni Paul. Sila po yung tinutukoy niya sa verse 30 na nakarinig ng gospel at tinatakan at sumampalataya kay Kristo. Kaya we pray for unbelievers also. Totoo po yun. Pinapanalangin din natin yung mga hindi pa nakakilala, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Pero mas lalo tayo nagpe-pray para sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ito po yung gustong bigyan din ni Paul na pinapahalagahan din natin o mas lalo nating pinapahalagahan yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Bukod sa pananampalataya, binanggit din po ni Paul yung narinig niya tungkol sa kanilang pag-ibig sa isa't isa. Sabi niya po rito, ang pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal. Again, tinawag silang saints tulad po ng sa verse 1. Natural na ang mamahalin natin ay ang mga miyembro ng pamilya po natin. Pero bilang mga Kristiyano, tayo po ay adopted children of God, di ba? Kinupkup tayo ng Diyos. At di lang tayo basta kinupkup, talagang tinuri tayong anak ng Diyos. Meron na tayong spiritual family. Magkakapatid kay Kristo, we belong to one household of faith. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sumasampalataya kay Kristo, ngunit hindi ka naman umiibig sa ibang Kristiyano. Diba? Kaya mahalaga yung church membership. Dito ko po nakita yung kahalagahan ng church membership na paano mo masasabing kabilang ka kay Kristo kung hindi ka naman kabilang sa katawan ni Kristo. Pagka talagang magmamahalan kayo bilang magkakapatid sa Panginoon. Kaya ang epekto po ng gospel sa atin ay hindi lang siya parang vertical. Alam niyo po, yung parang faith lang in Christ. Kundi horizontal din. Pag ganun din. Kundi yung love for all the saints sa lahat ng mga mananampalataya. Hindi lang lagi tayo patungkol kay Christ, kundi meron din tayong pagmamahal sa bawat isa. Kaya dito po sa verse 16, nandito yung kanyang pasasalamat. Kaya sabi dito, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. So nung mabalitaan po ni Paul yun tungkol sa kanila, ano yung naging response niya? Sabi dito, walang tigil ang pasasalamat ko para sa Diyos. Di ba kapag meron kang narinig na magandang balita, o halimbawa, ngayon po sa Pampanga, meron po tayong pinagpe-pray na isang place, maaari pong maging building po natin. At hindi po ba matutuwa kayo dahil magkakaroon tayo ng isang lugar na mas maayos na hindi lang every Sunday. Pag-usapan nga po namin na Pastor Noel kasi maraming activities na pa pwedeng gawin, kanya lang maaari po tayong parang nahahadlangan po kasi wala tayong place of venue kasi Sunday lang natin nagagamit. Tapos weekly talagang 3,000 in 1 month talagang kakaabot tayo ng 3, 6, 9, 12,000. Yep. So ngayon, ito yung magandang nabalitaan ni Paul tungkol sa kanila. Kaya sabi niya, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Take note po na ang nangingibabaw po sa damdamin ni Paul para sa kanila, hindi reklamo sa mga pagkukulang nila. Diba? Kasi totoo naman,
hindi naman tayo perfecto, may mga kakulangan pa tayo. Parang hindi niya sinasabi, ano ba, ang sakit naman sa ulo ng mga ito. Ang hirap naman kausap, ang hirap pagsabihan. Hindi naman sila perfectly mature eh. For sure, alam po natin kasi talagang may mga pagkukulang din sila. Pero dito, very positive si Paul, yung response ni Paul tungkol sa pasasalamat po niya. Hindi lang occasional na nagpapasalamat, kundi walang tigil. Sabi dito, walang tigil na pasasalamat. Kasi naman, meron po siyang nakikitang ebidensya na gawa ng Diyos sa buhay nila. Ay, ano po yun? Yun yung pananampalataya at yung pag-ibig. Kaya, ganun na lamang na walang tigil kasi very evidence. Biyaya po ng Diyos yan. Pareho, galing sa puso na pinagkalooban ng Diyos na buhay. Tapos, sa chapter 2, pag-aaralan din po natin yan, na kapag nagpe-pray siya, sinasabi niya, Lord, salamat sa pagkilos mo sa mga puso nila para tumibay ang pananampalataya nila at para lumago sa pag-ibig nila. Kumbaga, consistent din po ito sa sinabi niya sa Thessalonians. Sabi po dito, next slide po, sabi po ng Thessalonians, wala po yung Thessalonians, hindi ko na ilagay. Wala, no? Ay, wala. Balik, ano ko na lang po, buksan ko na lang. Sa ano pong, baaring kabisado niyo po yung Thessalonians 5. Sabi po niya rito, 1 Thessalonians 5:17 to 18. Sabi po dito, palagi kayong manalangin. Ayan. Ayan, ayun po. Balik po tayo, Pastor. Balik tayo. Ayan. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Yan. Ito po, very consistent si Paul kahit sa sulat niya sa Thessalonica. Ganon din, talagang laging may kasamang pananalangin. Kasi bakit po? Kapag kasi tayo sobrang busy o sobrang dami ng problema, nagiging self-absorbed po tayo eh. Hindi natin naalala yung ibang tao. Tama po ba? Pag sobrang dami mong ginagawa sa trabaho, ang bigat ng problema mo, para bang dami mong ginagawa, hindi na natin naalala yung ibang tao para ipanalangin. Ang panalangin na lang natin, tulungan tayo ng Diyos. Samahan tayo ng Panginoon. Pero ibang tao, honestly, naaalala pa ba natin? Hindi na. Kaya nga ganun yung mahalaga na maalala din po natin sa gabi po nito. Kung gaano kahalaga na ipinapanalangin natin yung bawat kapatid natin sa Panginoon. Si Pablo, hindi po siya nakakalimot sa kanila. Kaya nga, sabi rito niya, hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Sabi niya, kung ano yung pumapasok sa isip mo o naalala mo, yun yung mahalaga sa'yo. Si Pablo, nasa kulungan nga siya, pero sila pa rin yung nasa isip nila. Yung other-centeredness, yung love for others, yung fruit of the Spirit, yan yung evident, yan yung kung sino-sino yung pinagpe-pray na, kung sino-sino ang pinagpe-pray natin. Yan po yung evident talaga na dapat makita po sa isang mananampalataya na talagang pinagpe-pray din natin yung iba nating mga kapatid sa Panginoon. Kaya maganda po na magkaroon tayo ng ganitong culture of praying for one another sa church. Pwede po ba yung pastor? Pwede po ba na maging kultura natin yon? Not just during prayer meetings, not Yeah. just during parang small group or Bible study or prayer time, but daily praying for each other. Na yung bang every time na nanalangin ka, at least magbabanggit ka ng mga ilang kapatid mo na ipapanalangin mo sila sa Panginoon. Kasi kagaya po nito, ito yung talagang tinuturo ni Paul na hindi na puro sarili natin o pangangailangan natin yung pinagpe-pray natin, kundi yung mga kapatid natin sa Panginoon. Pwede ba yon? Gawin natin parang maging kultura natin that every time we gather, let us pray for one another. Kung ano yung ilid sa atin ni Lord para ipag-pray natin sa kanila, ipag-pray natin sila. Parang magkaroon talaga ng
ng kabuluhan yung pagsasama. Amen po. Not just, hindi lang siya prayer meeting. Kasi ngayon, ang ginagawa po namin dito sa Pampanga, every time na meron po kaming pagtitipon, meron kaming mga prayer points at the same time, pinagpe-pray po namin yung left and right. Pag-pray po na natin yung left, pagkatapos mo ipag-pray yung nasa kaliwa mo, yung nasa kanan mo naman. And then, bukod doon, may mga prayer concern pa yung bawat isa na ipagpe-pray. Kasi talaga, nakita po natin na bilang tayo magkakapatid sa Panginoon, nagsiset tayo ng ganitong example. Araw-araw, ngayon po, talagang sinisikap ko na ipanalangin at least 5 of our members sa loob ng isang buwan, at least isang beses ay may pag-pray ko yung bawat isa sa mga kapatid. Kasi parang bahagi ito ng tungkulin na ibinigay sa akin ng Diyos para alagaan yung mga tupa bilang pastor, bilang lingkod ng Diyos. At hindi lang pastoral duty, ito rin po ay bahagi ng covenant natin sa isa't isa bilang miyembro na magpanalanginan po tayo. Bahagi ng pag-express natin ng pagmamahal po sa isa't isa. Kung talagang pamilya tayo, kung talagang kapatid tayo, we will pray for one another. Kaya mahalagang paalala po sa akin yung passage po na ito. Dahil tinuturuan ako nito na hindi ko lang sabihin sa inyo kung ano yung pagpe-pray ko para sa member ng church o ano ang pagpe-pray ko sa kanila, kundi kung ano rin yung evidences of grace na nakikita ko sa buhay nila na ipinagpapasalamat ko sa Panginoon. Salamat, may mga kapatid na very passionate pagdating sa pagsundo. Hindi sila nagsasawang sumundo, very passionate na magturo, tumayo kapag in emergency, hindi makatayo ang pastor, merong sasalo. Kumbaga, kita po natin yung mga evidences na yon at talagang pinagpapasalamat yun sa Panginoon. May mga kapatid na talagang they can give freely dahil meron sila, sagana sila, magbibigay po sila. Ibig sabihin, evidence yun na talagang magkakapatid at nagmamahalan po tayo sa Panginoon. Kaya mahalaga ito na nakikita natin sa bawat isa. At talagang very intentional po tayo pagdating dito. Yan. Kaya pangalawa, ano ang kailangan natin ipag-pray? Kanina, sino ang kailangan natin ipag-pray? Ano ang kailangan natin ipag-pray? Basahin ko lang po ito hanggang 19. Ang sabi po rito, ayan, sabi po ng 17, sige 17, idinadalangin ko sa Diyos na ating Panginoong Jesucristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos niyo siyang makilala. Hindi ko po nailagay, tutuloy ko lang po sa 18 hanggang 19. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilo sa atin sa mga nananalig sa kanya, ang dakilang kapangyarihang ding iyon. Yan. Ngayon naman, ano yung kailangan nating ipag-pray? Marami siyempre, pwede kasi kung ano lang yung sumagi sa isip natin o kung ano yung prayer request nila. Pero dapat matutunan natin kung ano ang ipag-pray. Yung mga bagay na higit na mahalaga. Kung ano ang pinag-pray ni Paul para sa mga Ephesians. Maganda rin siyempre na tularan din natin na ano ang prayer niya para sa kanila. Sabi po rito na gumawa ang Espiritu Santo para sa kanilang paglago sa pangunawa, sa katiyakan, sa kayamanan, at kapangyarihang nasa kanila na. Pakinggan niyo po yung prayer niya.
Balikan po natin sa 17. Yan. Ano po ang sabi ng 17? Idinadalangin ko sa Diyos sa Ephesians 1:17 po. Dinadalangin ko sa Diyos na ating Panginoong Kristo ang maluwalhating Ama na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos niyo siyang makilala. Tapos hanggang sa 19. Ibig sabihin, yung espiritu ng karunungan. Pansinin niyo ulit yung ano po, yung paggamit po ni Paul dito ng ano, yung Trinitarian framework ng prayer ni Paul. Tulad din po ito sa previous section na meron po sa ano, Trinitarian shape. Yung apela po ni Pablo sa prayer niya ay sa Diyos Ama, ang Ama ng Panginoong Hesus. Yan. Consistent po ito sa prayer na turo ni Jesus mismo sa Lord's Prayer, di ba? Ano po yung sabi ng Lord's Prayers? Ama namin, nasa langit, I mean the Father, hallowed be your name, di ba? Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na hindi tayo pwedeng mag-pray kay Jesus o sa Holy Spirit. Pero kung nakadirekta sa Diyos Ama, primarily, ang prayer natin, yun po yung pagkilala na siya ang pinanggagalingan ng lahat ng mabuting bagay na kailangan natin. Before po sa church, meron po akong tinuro. Gusto ko lang po i-share na maikli lang din. May tinuro po ako na, kasi iba, nahihirapan, Pastor, paano ba ang prayer? Meron pa tayong format, paano po ba sisimulan ng panalangin? Meron pong yung 5 fingers para madali nating tandaan o para maging guide sa isang panalangin na hango din po sa Matthew 6. Una, ito, Father. Father. Tapos, yung index finger ay forgive me. Forgive me. Tapos, pangalawa naman ay Father, Father. Tapos pangalawa, thank you. Pangalawa, forgive me. Tapos, pang-apat is give me. Kaya help me. Tapos, panghuli, ito mahalaga, in Jesus' name. So, yung una, Father, Ama, sa Tagalog, Ama, salamat po. Ayan. Patawad po. Tulungan niyo po kami, o kaya bigyan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Pag sinabing Ama, ito po ay pagbibigay ng papuri sa Diyos. Ano pa po ba yung ibang tawag sa Ama? Dakilang Diyos. Ano po ba? Diyos na nasa langit. Makapangyarihan Diyos. Diba? Ganyan po yung mga intro natin. Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ano pa? Diyos na makapangyarihan. So, yun po lahat tumutukoy sa Ama. Tapos, ano ang gagawin mo? Nagpapasalamat ka. Salamat po. Halimbawa, sa araw na ito na binigyan nyo kami ng kakainin. Salamat po sa araw na ito sa Bible study. So, parang ayun yung guide natin. Salamat po at panibagong araw na naman ng aming tatahakin. Tapos, anong gitna, patawad po. Anong hiningi natin tawad? Patawad po sa pagkukulang namin. Patawad po, nakapagsalita kami hindi maganda. Nagalit kami, patawarin niyo po kami. So, tapos susunod, tulungan niyo po kami o kaya bigyan niyo po kami. Lord, bigyan niyo po kami ng kalakasan sa araw na ito, sa pananalangin, o kaya naman sa pagbabahagi. Tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami. Tapos sa uli, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Kaya, ang ganda po ng tinuturo dito ni Paul, may pagkilala sa Diyos Ama. Though nagpe-pray tayo kay Jesus at sa tulong ng Banal na Espiritu, pero dito, nakita po natin kung paano po niya inilatag, kung paano tayo dapat talaga manalangin. Nakadirekta sa Diyos Ama, primarily ang prayer natin. Yun po yung pagkilala sa Kanya na pinanggagalingan ng lahat ng magiging bagay. He is the Father of glory. Kaya, maluwalhating Ama, yung konektado rin sa papuri ni Pablo sa verse 3 to 14 na nagsasabi sa atin na ginagawa ng Diyos ang lahat
for His own glory. At napaparangalan ng Diyos kapag naibibigay niya ang tulong na kailangan natin. Kaya ano ang prayer ni Paul sa kanila? Na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos niyo siyang makilala. Pero dito po kasi, yung sa magandang balita, may ano po maliit yung espiritu. Pero pag tinignan po natin sa ESV o sa King James, meron po akong nilagay po dyan na ESV. Sige po, next slide. Ayan, sabi dito, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may you give the Spirit. Yan, capital, ano po yun? S Ibig sabihin, tumutukoy po yun sa Diyos. Hindi yan maliit na espiritu lang. It will give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Kaya, ang prayer po dito ay hindi para bigyan sila ng Holy Spirit na para bang wala pa sa kanila yon. Nasa kanila na po yung Espiritu. Kasi nga believers na sila. Tinatakal na sila. Meron na rin naman silang karunungang tinanggap bilang isa sa mga blessings ng Diyos. Nakita po natin sa verse 9. Making known, as sabi dito, yung mystery of the will. Pero po dito, ang prayer po ni Paul ay para mas lumago pa sila sa kaalaman at karunungang mula sa Espiritu. At syempre, mangyayari lang ito kung babad tayo sa mga salita ng Diyos at sa pamagitan nun ay pinagpe-pray natin na lumalago tayo sa pagkakilala sa Diyos. Kaya ibig sabihin, ito pala ay apila para sa Espiritu ay ipakilala pa sa atin kung sino ang Diyos. Kasi araw-araw nananalangin tayo kasi kailangan pa natin talagang araw-araw nagbabasa pa rin tayo, kailangan pa natin talaga mas makilala ang Panginoon. Kilala nating mabuti ang Diyos. Kaya kung kilala natin si Kristo, 'di ba? Wala pong totoong karunungan kung walang pagkilala kay Kristo. 'Yon. Walang totoong karunungan kung walang pagkilala kay Kristo. Kaya nga we grow in wisdom kapag lumalalim ang pagkilala natin kay Kristo. Kaya dito po sa ating reflection sa pag-aaral po natin na to, meron po akong ilang tanong at makapag-share po ang bawat isa. Paano po natin may papakita ang ating pananampalataya at pag-ibig sa kapwa sa araw-araw na buhay, gaya ng pasasalamat ni Pablo sa mga taga-Efeso? Dito po dahil sa pinag-aralan po natin, paano po natin may papakita yung ating pananampalataya at pag-ibig sa kapwa araw-araw? Kasi araw-araw po talaga yung battle Araw-araw din tayong nakikisalamuha. Paano po natin mapapakita yung pananampalataya at pag-ibig natin sa kapwa? Kagaya po ng pasasalamat ni Paul. Anyone? Paano po tayo makapag-share? Pakinggan natin si Arnold or si Christine. Arnold, Christine. Paano po natin may papakita ang ating pananampalataya at pag-ibig sa kapwa? Kayo po, mga kapatid, paano ba natin ipapakita sa trabaho ninyo, kung nag-aaral sa eskwela, kung nasa bahay, sa kapitbahay, sa mahal sa buhay? Paano po? Anyone? Pastor, We have ako po. 20. Yan, sige po. Si Ate Alma, sige po. I think first and foremost, ay, nadagi-echo. Okay lang. Hello? Yeah, Ayan. very I clear. think first and foremost po, naririnig niyo po ako? Yes, clear. Very clear. Naririnig ba ako, Dad? Apo, nadidinig po kay Ate Alma. Very clear. Sandali po, lalakas ko lang.
Ayan. Okay na po? Yes, okay. Ayun. I think sa akin po, first and foremost, magkaroon po tayo ng panahon na syempre po kung malapit po tayo, yung palagi po tayo nagbabasa ng Bible, nagme-meditate ng word, then we can have, yun nga yung sa verse 17, that we will have a knowledge of God. And para maipakita po natin yung pagmamahal din natin sa ating kapwa is to pray for one another, even without them asking for it. Kasi sometimes ako po naniniwala that if you hear God, or if you have this intimate relationship with the Lord, then you can easily you can easily have a burden for someone na without you knowing, or without them knowing it, or without you knowing it, then you just need to pray for them. Pero iba pa rin po yung andun yung burden sa kapatiran, and then you tend to pray for them. I think that's first and foremost, like to pray for one another, to pray for kapatiran. Ganun po. Yun lang po. Yes po. Salamat po. Tama po yun, ate. Talagang meron kang nararamdaman mo na yung burden. Tama po yun, no? Na pangangailangan ng panalangin ng kapatid po na. Salamat po. Sino pa po? Paano pa natin may papakita ang ating pananampalataya at pag-ibig sa kapwa araw-araw? Sino pa? Girly, anong ginagawa mo pag naalala mo si Ana, si Tere, si Lisel? Ako po, Pastor. Yes. Brother Gino. Sige po. Gino. Sa akin po siguro, yung lagi po silang panalangin. Tapos kung kailangan po nila ng tulong ko, kung anong makakaya ko, siguro gagawin ko po. At higit sa lahat po, yung pag-share po ng gospel. Yan po siguro yung pinaka-importante. Yun. Yan lang. Thank you, Brother Gino. Sa masipag na member ng Pampanga po yan. Talagang walang reklamo kapag magsusundo. Brother good. Gino. Praise God. Meron pa po. Sino pa? Share po kayo. Share po tayo. Si Adeline. Ako po, Pastor. Yes, Si Girlie. si Girly. Yan, pakinggan natin si Girly. Oh. Kasi po, halimbawa ako, di ba, pag na-share ko po dun sa Bible study natin na hiwalay, na may mga kapamilya, may mga kamag-anak din ako na parang nawalan, hindi ko naman sinabing pagmamahal, parang hindi na lang ako ganun kapuro na pero mahal ko pa rin. So, sa ngayon, syempre, pa rin, pinapakita ko pa rin yung pagmamahal ko na pinagdadasal ko pa rin kasi sabi nga nung anak ko, Mami, sabi nga yung mga tao na nakit sa'yo, kasi nga kinukwento ko sa anak ko, Mami, sila yung nangangailangan ng prayer, sabi niya gano'n. Sabi ko kasi sabi ko, sinaktan kasi nila ako, sinaktan nila si Lola, ganyan, yung mga ate ko. Sabi niya, sila nga Mami yung nangangailangan ng prayer. So yun po, so parang, oo nga no, so pinagdadasal ko po. So parang, yun yung ko. Tapos, ang natutuwa lang ako dun sa pananampalataya ko po kasi, nandoon yung hold back ko na magalit. Yun nga po, yung sinasabi ko na pwede ako mag-fight back eh. Pero dahil dun sa natututunan ko nga po na aral ng Biblia, na huwag ka nalang gumante. Sabi ko nga, sige, hindi na lang ako gagante. Parang sabi ko nga, si Lord na lang, bahala na lang siya, parang ganun. Kasi, pinaniniwalaan ko po kasi na parang, yung nasa tao ang gawa, nasa tao ang awa. Parang minsan kasi ganito, pag sabi ko, Lord, sobrang mabigat na. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya yung ginagawa nila, ganyan-ganyan. Ikaw na yung bahala. Kasi pag kaya ko, kinakaya ko naman. Pero pag hindi ko na talaga kaya, sabi ko, ay sa Lord, ikaw naman yung nagbigay sa akin nung pagsubok na yan eh. Sabi kong ganun. So, ikaw na yung tulungan mo akong solusyonan yun. So, yun. So, yung pagmamahal ko, pinagpe-pray ko. Ang natutuwa nga po ako, na naman ako, gumagaan yung pakiramdam ko po, yung anxiety ko, yung lungkot ko, nabawasan na mula nung sumali ako dito. Alam ni May yun, alam ni Ana yun. So,
kahit si Ana na ano namin yun, na gano'n po. Yung natutulungan kami, gano'n yung experience ko po, yun yung i-share ko lang. That's beautiful. Ganda, girly. Thank you. Si Ana naman, si Ana. Nang po, sa anong paraan natin hihingin sa Diyos ang espiritu ng karunungan at pagpapahayag para mas makilala pa siya? Meron pa bang ibang paraan? Sa anong paraan po natin hihingin sa Diyos? Espiritu ng karunungan. Paano natin may sa buhay ang panalangin para sa ibang tao, hindi lang para sa ating sariling pangangailangan? Yeah. Hello po. Sorry po. Si Arnold po nasa work pa. Ikaw. Sagutin ko lang po, Pastor, yung sa anong Sige. paraan natin hihingin sa Diyos ang espiritu ng karunungan at pagpapahayag para mas makilala pa siya. So, through the Bible po, so may mga daily devotions po tayo na mananalangin po muna tayo ng leading ni Lord sa ating daily devotions. Ipanalangin natin na bigyan tayo ng wisdom at mai-reveal niya yung mga messages niya sa atin through the Bible reading po. So, para po sa akin, unahan natin ng panalangin yung mga devotion natin sa araw-araw upang mai-reveal niya yung mensahe sa atin at during pag may na-reveal na po sa atin, maaalala natin yung mga bagay na ay oo nga no, nagawa ko to, tapos dun tayo hihingi ng panalangin at kung ano man po yung mga taong nasaktan natin, maipapanalangin din po natin sila. Yun lang po. That's beautiful. That's good. That's good. Sagot pa po kayo ni number 2. Si Nanay Roda. Nanay Roda. Si Steve. Brother Matt. Na si ano. Hello po. Sige po, Nanay Roda, kayo po. Good evening po. Good evening po sa lahat. Thank you po at nakasali na po kami ulit sa Tuesday Bible study natin. Yun pong una kung paano. Una po, of course, maglaan tayo ng panahon para magbasa ng Bible. Yung sa akin po personal, nagpapasalamat po ako sa ibinigay ng Panginoon sa akin na nakilala ko siya talaga. Nabigyan niya ako ng chance na makilala siya, i-surrender yung sarili ko sa kanya. At ito na nga po. Now, araw-araw talagang kasali sa panalangin ko na sana'y mabigyan ng pagkakataon yung mga kapatid ko, yung mga pamangkin ko, na hindi pa talaga nakikilala si Kristo. I still believe na God will give them the chance, like what God did to me. Yun lang po, gusto kong maranasan talaga nila na kilalanin si Kristo. Kung anong nagawa ni Kristo para sa atin, lalong-lalo na po yung gift of salvation. Kasi nakikita ko po na some of them, yung talagang makamundo,
na-experience ko po yon yung nakasama ko sila, na gusto ko talagang mag-share. Meron akong isang kapatid na napag-sharean ko ng gospel, nabigyan ako ng pagkakataon ni Lord kasi hinihingi ko naman sa Kanya na you can use me, you Lord, as an instrument to share the gospel sa aking mga kapatid. So meron akong isa na talagang nabuhusan ko talaga ng panahon. I know God gave that opportunity for me to share the gospel. In fact, talagang katoliko siya, pero mararamdaman ko sa kanya ang eagerness also na makilala si Kristo, kaya binibigyan ko siya ng Bible. Pero meron ding iba na mga kapatid ko na gabi't umaga talaga, sinasali ko yan na God, let them know Jesus Christ habang hindi pa huli ang lahat. So yan po, palagi kong pinapanalangin para sa mga kapatid ko at para sa mga pamangkin ko na masasabi talaga nating ang landas na kanilang tinatahakan ay makamundo. Yun lang po. That's beautiful. Thank you, Nanay Roda. That's beautiful po. Pakinggan naman natin si Cherry or si Cha. Good evening po, Pastor. Mhm. Dito po sa mga reflection or sharing sa 1, 2, 3, it all evolves po kasi talaga sa prayer. Yun po kasi yung main communication natin kay Lord is prayer and reading the Bible. So, prayer po sa atin to give thanks, ask for forgiveness, and ask for our needs while we're here on earth. And not just for ourselves, but of course also those people that we love na gusto nating ma-share at maranasan nila yung kind of intimacy and relationship that we have to the Lord. And ganun din po na pag kasi po nasa isang family ka ni Lord, nasa church ka, meron kang home church, meron kang gantong kind of relationship na talagang church community. Yung araw-araw na pamumuhay mo is hindi na siya yung katulad nung dati na it's all evolves on you. Kapag po kasi talagang Kristiyano ka na, yung inuuna mo yung prayer mo for others and huling-huli ka na, parang ang priority mo na lang is yung maranasan po ng ibang tao, yung nararanasan mo with the kind of relationship that you have to the Lord. Kasi alam mo kung ano yung revelation na binigay sa ni Lord, kung ano yung salvation, and deep in your heart, you want to share that to others. Yun lang po, Pastor. It's beautiful. It's beautiful. Ganda. Asher. Tagal ka na namin din nadidinig. Asher, ano naman? Sino mga pinapag-pray mo? Ba't mo sila pinapag-pray? Sana mading. So, Pastor, sorry po, nagpapakain ako kay Lola. Ganun. Sige, Asher. Oo. Okay. Sino pa po ang gusto mag-share? Tatlo po itong binigay ni Pastor Alvin na reflections, mga questions. Anyone? Brother Matt, meron ng signal. Brother Matt, share ka, Brother Matt. Andiyan ba si Matt? Si Matt nga pala. Brother Matt, Pagino. Nag-ano pa rin, no? Nagbe-break. Number one.
Question number 1, sabi dito, Tuben, tanong kasi bumili ako ng tubig eh. Paano natin na ipapakita ang ating pananampalataya? At number 3 natin. Anong number na Kahit ba, lang. Pas? Sige, kahit alin dyan, kahit alin. Ah, siguro dito, paano natin ipapakita ang ating pananampalataya at pag-ibig sa kapwa sa araw-araw na buhay gaya ng pasasalamat ni Pablo sa mga taga-Kristo. Pastor, tuwing magkakasama kami ng katrabaho ko, Pas, naririnig ba ako? Yes. Sige lang, share lang. Ang ginagawa ko ngayon, kasi hindi naman nila nakikita yung ang ginagawa ko pag nagkakasama kami, hindi kami magsisimula hanggat hindi pa namin pinagpipray yung pagkain namin. Dahil siguro doon sa yun, sa simpleng bagay na yun, na mula doon, tapos pagpipray namin pagkain, mula doon, nahihipo yung kalooban ng tao, ganito pala to. Tapos bandang sasabihin mo, mahal tayo ng Diyos. Tapos parang ganon, sabayan mo na ng sharing ng about Word of God. Siguro doon, Pastor, yun ang naging practice ko eh. Yung practice ko doon pag kumakain kami talagang hindi pwede mo nang walang prayer. Ano po? Thank you, bro. That's good. Cherry, meron kang gusto i-share? Good evening po. Siguro po yung paano natin may papakita ang ating pananampalataya at pag-ibig sa kapwa sa araw-araw. Siguro po role modeling kasi po marami sa atin na nangangailangan pa ng pagro-role model lalo na yung mga bagong mananampalataya pa lang na naghahanap ng role model. Na sana kung mahal natin yung mga kapwa natin at gusto talaga nating maitulak patungo kay Kristo, let's role model yung pag-role model na talagang mananampalataya tayo na yun po. Di ko ma-explain. But yeah. That's good. Thank you po. Yun, maganda nga naman role model. Tayo. Pakinggan naman natin yung may birthday, si Precious. May kargo ba si Precious? Pastor, ako na lang po. Okay. O si Ronel. Precious eh. Siguro, Pastor, yung paano po ba? Yung pamumuhay po sana natin nagre-reflect po sa ating way of living, way of talking, yung ating po mga pag-aaralan sa Bible. Kumaga po, consistent at genuine po yung ating application ng ating po mga nababasa sa Bible. Sa tulong po ng prayer, naiiwasan na po natin ng magmura, ang magsalita po ng masakit sa kapwa, yung pag nagsasalita po, yung nakikibagay po tayo sa trabaho po. May mga hindi po natin naiiwasan na mayroon silang sinasabi na hindi maganda. Bilang mga Kristiyano po, tayo po sana'y umiwas na po sa mga ganong klase ng mga usapin. Tsaka po yung mga expressions. Kasi po, ang application po ang isa sa pinaka-challenging part ng isang Kristiyano. Yun po, sa tulong lang po ng panalangin, believe makakaya po ng bawat isa sa atin na may apply po yung ating po nababasa po sa araw-araw o sa ating pong lingguhang pag-aaral ng Bible. Yun po, lagi lang po sana nating pakatandaan na yung same mouth na pinang-worship natin sa Panginoon ay wag po natin gamitin sa pagmumura at sa pananakit po ng damdamin po ng ating kapwa. Lalo na po yung mga kapwa nating Kristiyano din. Yun lamang po. Thank you, Ronel. That's beautiful.
So Alvin, meron akong tatanong sa sa kanila. Sige po, Pastor. Sige po. Ah, ah. Kasi nga, lahat tayo, di ba, every now and then, marami tayong natatanggap na prayer request sa Facebook, Instagram, sa text, Viber, mga group chat. Pag sinasabing, please pray for me, aalis kami, pupunta kami doon, o please pray more yung anak ko, please pray sa mga sitwasyon pinagdadaanan ko. And then 'di ba, madalas tayo, mabilis tayong sumagot talaga. Yes, we'll pray for you. O nagbibigay tayo ng mga emoji na kamay, yung mga ng dasal. Pero ang tanong lang talaga, do we really pray for them? Ilan sa atin na nagsabing, yes, we'll pray for you, praying for you, praying for you. Ang bilis nating sumagot. Pero talaga bang pinagdasal natin sila? Or we just said, praying for you para masiyahan ng loob ng taong nag-request ng prayers? Sino po may gusto mag-share dyan? Talaga po bang humihinto kayo sandali at ipagdadasal siya, or pag-uwi nyo, or during break? Di ba? Marami tayong tinatanggapin kasi napag-aralan natin ngayon yung pagpe-pray hindi sa sarili, sa mga kapatiran natin. Ang dami po yan. Araw-araw kakahingi na matanggap tayo ng mga prayer request. Totoo po yun. Talagang mahalaga yun makita, Pastor eh. Kanya nga, kung minsan nag-emoji tayo, kayo nagsabi tayo. Pero may nakalimutan mo na ipag-pray eh. Kami Yes. mag-asawa, we just make sure, we pause for a while kung anong ginagawa o nangingi ng prayer request. 1 minute, 2 Correct. minutes, 3 minutes. Yeah. Kasi ang totoo niyan, minsan nung nag-emoji ka, nakalipas na dahil mong ginawa, nakalimutan mo na ipag-pray eh. Minsan Yeah. mag-pray mo na lang sa prayer meeting eh. Correct. Pero kasi parang, ang nangyari, parang nagsinungaling din tayo, nag-ano ka ng emoji, nag-pray ka, pero hindi ka naman nag-pray pa talaga. So, we have to pray. As much as possible, kung kaya mong ihinto yung gagawin mo, kailangan mo huminto. Kaya naman mag-alarm ka, humingi ka ng kasi minsan urgent yung prayer talaga. Kunyari, ooperahan na. Hindi mo na kailangan tapos na operahan. Sabihin, right at that moment, kung kaya, manalangin na lang. At kung talagang emergency, just pause for a while and pray. Alalahanin po natin yung mga humihingi po ng panalangin. Maganda yun. Magandang payo yung kay Pastor Alvin. Talagang huminto ka na kagad kasi it will only take a few minutes, 1 or 2 minutes. Kasi pag sinabi mong nagpadala kang emoji tapos ang balak mo mamaya, minsan nakakalimutan talaga. May sasabihin si Alma. Ako po, Pastor. Ay, Naririnig, very clear. very clear po, ayun. Oo. Kaya nga po hindi po ako madalas mag-emoji. O I don't do emoji at all. Kasi pag nag-ask ng prayer, matagal na ang 1 minute for me. You just leave it up, pause for a while, leave it up to the Lord. Kasi most likely pag pinagmamaya-maya mo yan, makakalimutan mo talaga. But if your heart is there, then hindi ko na kailangan mag-emoji at hindi ko na rin kailangan sabihin na napag-pray ko or what. I just leave it all to God. Yeah, that's good. Kasi nga nangako tayo dun sa nangangailangan at tapos we're involving God. Sabi natin, we'll pray for you. Yan. Tama nga yun. Hindi lang si Alma nga hindi siya emoji, talagang nagdadasal na lang. Yung iba naman po, paano kayo nagre-respond sa mga prayer requests? Please pray for my mom, please pray for my husband, please pray for my Pastor, share ko po. Kasi Sige. freshly encounter ko po ito eh. Oo. Last Saturday po, nagpalinis lang kasi ako ng manicure and pedicure. Yung nag-assist po sa akin is Filipino. Na kababayan ko pa po, Pampanga niya.
So, parang naging friends na kami. Lagi ako sa kanya nagpapalinis ng kuko. So, may mga nakakwento na siya sa akin in her life. And nalaman ko na yung naghihintay sila ng visa approval for her daughter. Tapos may kamag-anak sila na have a relationship struggles right now. Tapos siya may physical pain pa siya. So, siya na mismo yung nag-approach sa akin kasi alam niya na Christian ako na kung po pwedeng i-include siya sa prayer request natin every Tuesday. So, sabi ko, syempre, occupied kasi yung mga kamay namin, nagkukwentuhan kami. So, muntik na ako umalis. Actually, umalis na ako sa shop na hindi ko pa nakukuha yung pangalan ng mga prayer request niya. Talagang binalikan ko siya. And then sabi ko, ate, ano yung mga names? Ano yung mga names nung hinihingi mo sa amin ng nire-request mo? Sabi ko, para ma-send ko doon sa kapatiran namin. Sabi ko, talagang yun, intentional. I-share ko lang po talaga na intentional dapat yung genuine yung approach natin, lalo na sa mga unbeliever. Kasi dun makikita yung how is our Christian life. Yan lang po. That's beautiful, Ang ganda. Binalikan pa. Opo. That's good. Kayo po, iba naman po. Paano kayo nagre-respond pag kami natanggap kayong please yung prayer request? Sa anumang paraan. Sasalita yata si June. June, naka-ano yung mic mo? Maganda yung pinag-aralan po natin, kaya maganda po yung share natin yung mga tanong. Ako po, Pastor. Okay, paano ka nagre-respond doon sa prayer request? Ako po kasi, totoo naman yon, minsan nakalimot. Kasi kahit po ako hindi lang naman po sila yung nanghihingi ng prayer, di ba? Ako rin po, pag tinatanong, may papagdasal ba kayo? Ngayon, nanghingi ako ng tulong, sa ko ipag-pray mo ako. Ngayon na kasi alam ko makakalimutan mo. So, nagiging prangka akong gano'n kasi alam ko makakalimutan mo. Sabi ko, hindi mo gagawin, ipag-pray mo na ako ngayon. So, nagde-demand na ako. Tapos sabi niya, sige, sabi ko, ngayon na pagbaba natin ng telepono, ipag-pray mo ako. Sabi ko, ganyan. So ako po mismo, nagde-demand kasi alam ko rin po yung style na nakakalimutan. So ako namin na minanghingi rin sa akin ng prayer. Sabi ko, ay, Lord, oo nga pala. Sabi ko, munti ko lang makalimutan. So parang, yun nga po, hindi naman po lingid sa inyo na Katoliko po ako. So pag nagrosaryo po kasi ako, di po minsan may intention po yun, no? Sabi ko, ay Lord, oo nga po pala, pinagdadasal ko po ito, ganyan. So, yun, hindi naman ora mismo pero pilit kong naaalala, oo, pagdadasal ko. Kasi nga po kahit ako, minsan, kinakalimutan nila na alam ko na. Sasabihin lang nila, I'll pray for you, I'll pray for you. Sabi ko, sino kaya doon yung mga totoo na magpe-pray sa akin? Kaya pagka sinabi ko at kausap ko naman na siya, sabi ko, ngayon mo na kayo pagdasala, pagbaba natin ng telepono. Ganun po. Maganda yun. Magandang technique yung kayo pagdasal mo na ako ngayon. Totoo nga yan. Nakakalimot tayo lahat. Ako din po, minsan nakakalimot. Kaya talaga pag pinangako, tumigil na tayo, no? Tigil na tayo. Stop for a while. Ipanalangin natin. Okay. Ako, Pastor. Pastor. Sige po. Si Brother John po yun eh. Ito. Okay po. Sige. Ako po naman, sa experience ko po naman, patungkol sa mga kapatiran, sa katagal-tagalan na namin pong magkakasama, so nakikita ko naman yung sitwasyon ng kanilang pamumuhay, yung mga sitwasyon nila na medyo kinukulang, kahit na hindi man nila sinasabi, alam mo kasi nakikita mo kasi araw-araw mo silang nakakasalamuha. So hindi lang natin pinagpe-pray nga natin kung hindi naman tayo kusang tumutulong sa kanila. So ang ginagawa ko, hindi ko na hinihintay
na sila mismo magsabi kasi minsan meron naman kasi taong mahiyain o nahihiya na magsabi kung ano yung pangangailangan nila. So bilang kapatid naman, kung meron lang naman nagsosobra sa akin, hindi ko na hinihintay na sila mismo ang hihingi. Ako na mismo yung nagbo-volunteer na ibigay sa kanila kasi naging kasiyahan ko na po kasi nagsimula nung naging Christian po ako, naging kasiyahan ko na po kasi nung pagtulong sa kanila, hindi lang naman sa financial, sa lahat ng pangangailangan nila araw-araw kasi ako naman kasi wala na rin akong masyadong problema sa buhay kasi may hanap buhay na rin yung mga anak ko. So yung mga sobra-sobra na hindi ko na po talaga kailangan kung sila kailangan nila. So nandoon po yung puso ko na ibo-volunteer po sa kanila na hindi ako naghahanap ng anumang kapalit o anumang bagay na ibabalik nila sa akin. Wala po kasi yun na nga po naging kasiyahan ko sa kanila kasi minsan nga pinagpipray natin, Lord, bigyan mo sila ng pagkain yung araw-araw. So nakikita mo nang wala sila, kailangan yung gumalaw ka rin na nandoon din yung kuan mo yung nandoon din yung pagpoprosige mo o pagbibigay mo sa kanila na taos sa puso na hindi ka naghihintay ng kapalit. So naging kasiyahan ko na po yung pagtulong sa mga kapatiran na medyo kulang kasi aminin man na po natin kasi talagang kulang kasi halimbawa mo kasi kung isa lang yung nagwo-work talagang nagkukulang. Halimbawa kung ilan yung mga anak, nag-aaral yung mga anak, so nagkukulang. So nandoon na kahit na papaano, kahit na sa pangangailangan nila araw-araw, halimbawa yung mga ulam o yung mga pagkain. Ganyan po kasi nagiging kasiyahan ko na po talaga yung pagtulong sa kanila. Kasi yon lang, hindi lang naman kasi sa pananalangin natin matutulungan, kundi gumalaw din po tayo. Magbigay din po tayo ng, siyempre, nananalangin ka, gumagalaw ka rin. So, yun lang po, yung nagiging experience ko. Tama po yon. Okay? Yung kung kaya naman nating tumulong bukod sa panalangin ay lagyan pa natin po ng action, ng mabuting gawa. Maganda yon Kuya Jun. Magandang pagbabahagi yan. Okay. Meron lang po akong papaalala sa inyo kasi nga, ang topic natin ngayon panalangin, mas maganda nga yung mga in-explain ni Pastor Alvin. Pero meron lang po ako na minsan siguro kailangan maging maingat tayo, especially po kung ang prayer request is on behalf of another person. Lalong-lalo na po mga sensitive na bagay or karamdaman. Kung ang prayer request po ay galing sa hindi galing mismo sa atin, maaring kung i-request naman natin ng grupo, ang mga kaibigan natin na ipag-pray yun, maganda po siguro na hingan muna natin ng consent. Maaring yung kaibigan natin humingi ng prayer request sa atin dahil sa medical condition niya o anuman mga sensitive na bagay. Hindi po natin dapat kagad na i-involve ang other group kahit po ka-close siya o kakilala rin kung kung walang consent po yung nanghingi sa atin ng prayer. Yun na po ay munting paalala kasi minsan sa desire natin na involve ang maraming tao sa prayer ng another person or third party o ibang tao, mahalaga rin po siguro na humingi muna tayo ng consent dun sa tao. Pwede ko bang involve ang mga kasama ko sa Bible study o kasama ko sa church? Ipag-pray ka namin, pwede bang sabihin ko sa kanila? Okay, pag sinabi naman pong oo, yun may consent, yun po ang involved natin. So, yun lang po. Kasi marami ring prayer request on behalf of another person para sa ibang tao. So, maganda rin po yun. Although ang pakay natin ay mahikayat ang maraming magdasal para sa sitwasyon ng kahit sino mang tao, whether sakit or mga sensitive na bagay, mga pangangailangan. Okay, at panghuli na lang po, ito na lang siguro mga siguro mga na lang to. Reaction na lang. Sino ang magtataas ng kamay na
Halimbawa, nasa McDonald's kayo o nasa ano kayo, nasa Jollibee o nasa restaurant. Sino sa inyo ang hindi nahihiya talaga, talagang yuyuko? Kahit maraming tao, kahit puno ang restaurant, talagang yuyuko at magdadasal kayo. Whether sa pagkain o sa anumang bagay. Sino pa sa inyo ang hindi nahihiya doon sa ano yan? Mga kamay na lang, mga react. Talaga bang ano, yung hindi kayo nag-aalala kahit sinong nakatingin, puno ang restaurant. Talagang bago kayo kumain, bago nyo kagatin ang isubo ang pagkain. Yan, maganda po. Maganda yung mga reaction na yan. Yan, huwag po tayong mahihiya. Kasi hindi naman tayo pagtatawanan. At yun nga, sabi nga kanina ni Cherry, maganda rin nagiging role model tayo sa panalangin. Diba? Nakikita nila na kahit sa public places, yumuyuko tayo at nananalangin tayo. Okay. So Alvin, meron pa? Bago tayo mag-close. Merong message. Wala na. Baka busy si Pastor Alvin. Sige, naatasan niya si Alma na mag-close ng prayer. Pastor Alvin, meron ka mang dagdag bago mag-closing? Okay na po, Pastor. Ayun na po ang pinakahuli natin. Salamat po. That's very good. Very, magandang discussion. Thank you, Pastor Alvin. Okay, Alma, ready na kami. Sige po, let's pray. Okay. Father God in heaven, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, God, sa mensahe mo, sa message mo sa amin ngayong gabi, Panginoon, sa binasa namin sa Ephesians, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, dahil patuloy kang nangungusap sa amin, God. You always give us the knowledge and the wisdom and the message, Lord God, in each day of our lives, Lord. You always allow us to feel your presence every day, Lord God. From the moment we wake up, Lord God, until nighttime, God. We thank you, Lord God, for your presence. And Lord, we ask, Lord, for forgiveness, God. Kung pagminsan, Panginoon, we forgot to pray for one another, Lord. Busyness of days, Lord God, sa kapuguran ng katawan namin for the whole day, Lord God. But Lord, we pray, Lord God, that you keep on convicting us. We pray that for the Holy Spirit that keep on convicting us to pray for one another, that we may have a good relationship as well, that this prayer and the love that you gave us, Lord, will keep us binding all together, Lord God, every day, Lord God, kahit hindi kami nakikita or kahit sa Zoom lang kami nakikita, Panginoon, but Lord, the heart is there, Lord God, to worship you and to lift everyone, Lord God, in prayers, Lord. Father, hindi na namin kailangan malamang detalye, Panginoon, kung ano ang kailangan namin ipag-pray sa bawat isa, but the moment, Lord God, that we think of them, Lord, and the moment, Lord, that you gave us, Lord God, who to pray, Father God, and kung kahit sinong mag-ask, Panginoon, then Lord, we can just leave them all unto you, Panginoon, because Lord, ikaw ang nakakaalam ng lahat ng sitwasyon, Panginoon, sa bawat isa. And it's between us, Lord God, that we can leave everything for one another, Lord Jesus. Lord, marami ding salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin, Lord God, ng pagkakataon, Lord, to hear each and every one, Lord God, and to see each and every one, Lord God. This will make us all united, Panginoon. Father, I pray that just keep us all united, Lord, even through prayers for one another, kahit malayo kami sa isa't isa, Lord God. As sa mga nasa Canberra and nasa Sydney, Lord, Father, I pray that you unite us, Lord, with your love, and just
that we may keep on praying for one another because this is our topic for today, Lord God. Maalala namin, Lord God. And Lord, we thank you, Lord, for the wisdom, Lord, and for the guidance that you always give us, Lord. Lord, sa gabing ito, sa aming after this Bible study, Lord God, Lord, I pray that everyone will have a good rest for tomorrow, Lord God. Lord, give us a new tomorrow, a new strength, Panginoon, spiritually, physically, mentally, God. We thank you, Lord, and we lift everything unto you, Lord God, for each and everyone's concern, God. And we thank you, Lord, for the faith. We thank you, Lord, for this prayer, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat. That's beautiful. Beautiful prayer. Thanks, Alma. Okay, thank you po sa inyo. Isang request lang po sana from everyone. It's okay po kung mas komportable kayo to turn off your camera during discussion or before yung group photo natin. Kaya lang po, request sana natin, if you're able, maglagay po sana kayo ng profile photo para makilala naman natin, makonect natin yung mga pangalan. Kung pwede lang. So, it's okay po, pabang naka-turn off yung mga camera nyo, lagyan natin ng mga profile para mas maganda mas makilala ng iba kung sino po yung mga sabi. Kung pwede lang, wala rin sapilitan kung okay lang sa inyo. Okay, ready na kami, June. Sige po, ako mamimilit. Mamimilit ako ngayon, pakibukas ang camera niyo po. Kaya patayin muna natin yung, yung recording. Stop recording